Maligayang kapistahan po ng banal na Rosario. October 7, kapistahan po ng Our Lady of the Holy Rosary. Ayan. At ano nga ba ang kasaysayan? Bakit nga ba nagkaroon ng titulong Our Lady of the Holy Rosary? O dati ang pangalan nito ay Our Lady of Victory. Babalik tanawan po natin ang kasaysayan, 1683, ang mga Turks po, ay naisakupin ang buong Europa. At naroroon silang sasalakayin nila ang Vienna sa Austria. Ito po ay strategic na lugar. Pag nakuha mo po ang Vienna sa Austria, mapapasok mo na ang iba pang mga bansa sa Europa. Kaya ang Vienna, ang Austria ay mainit sa mata ng mga Turko. Po. At sa sandaling iyon, napakarami pong mga sundalo na mga Turko. Ang sabi nila, mga 100,000. Ngunit ang problema po, yung mga Katoliko na humahad lang para makapasok ang Turko sa Europa na nasa Austria o Vienna ay nakakaunti lamang po talaga. Kumpara po sa 100,000 na sumasalakay na Turko. Kung kaya't si King John Sobieski, ito po ay Katoliko na hari ng Poland, ay nagdesisyon, kahit kakaunti lang tayo, lalaban tayo sa mga kaaway, sa mga mananakop. Kung kaya't ang ginawa ni King John Sobieski ay inengganyo, hinimok ang kanyang mga kawal na magdasal ng banal na rosaryo. Magtiwala sa mahal na Birheng Maria, sa kalinga ni Mama Mary. Ayan. Wala na silang magagawa, sadyang malakas ang kalaban, ang kanilang pinanghawakan ay ang panalangin. Bago sila sumagupa sa mga mananakop na mga Turko, sila nga ay nagdaos pa nga ng banal na misa. At nangyari nga ang labanan, ang awayan, gyera sa pagitan ng mga Katoliko at mga Turko. Hulaan niyo kung ano ang resulta. Agaya po ng nasa isip ko rin, sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, maituturing na himala, noong sandaling iyon, sa kasaysayan po, nanalo ang napakakaunting kawal ni King John Sobieski laban sa mga mananakop na mga Turko o Turks. Kaya pagkatapos po noon, abot-abot ang pasasalamat nila sa mahal na Birheng Maria, Our Lady of Victory, at hindi nagtagal, sa pamamagitan po ni Pope Pius XI, yung Our Lady of Victory ay naging Our Lady of the Holy Rosary. Ayan. Ipinapakita po ang kapangyarihan ng banal na rosaryo, ang kapangyarihan ng pagdarasal. Hindi po ba dapat ganon? Una, ang minsang pumipigil po sa atin sa pagdarasal ay ang kasamaan. Kapag binulungan tayo ng masama na wala namang magagawa sa dasal-dasal mo, hindi ka namang karapat-dapat, didinggin ka ba ng Diyos, makasalanan ka? Kapag ganyan po ang naging bulong ng masama sa atin, ay minsan po talaga ay nawawalan tayo ng gana na magdasal. Pero ano pinakita po ditong kasaysayan ng banal na rosaryo? Na habang lumalaki ang banta ng kasamaan, habang tayo ay sumusuong nilalabanan ng kasamaan, mas lalo't higit tayo na dapat manalangin. Sa pagdarasal, hindi sinusukat
kung sino ang mas mahina at mas malakas sa naglalaban. Kagaya nung kasaysayan nga. Sa panalangin, kahit ang tila, no, halimaw na kalaban ng kasamaan, ating napapagtagumpayan. Hindi po ba ganoon? May mga banta sa atin, halimbawa, no? May mga nangaabuso sa atin, may nanloloko sa atin, mayroong gumagawa ng masama sa atin, may nagtatangka sa atin, mas lalo't higit nating manalangin. At kasama natin ang mahal na Birheng Maria sa labanan na ito, sa laban na ito. Kaya mahalaga tayo'y nagdadasal ng rosaryo. Kayo po ba may rosaryo sa inyong mga bag? Kayo ba ay may mga rosaryo sa inyong mga bulsa? Baka hanggang ngayon, wala pa rin kayong sariling rosaryo. Mahalaga na bit-bit po natin yan. Yan ang ating kalasag. Yan ang ating sandata. Laban sa gawain ng masama. Ang banal na rosaryo. Maliban sa kasamaan na ang pumipigil sa atin sa pagdarasal, mayroong ikalawa na pumipigil sa atin para manalangin. Ano po iyon? Hindi talaga masama ang pumipigil sa atin minsan. Minsan ang pumipigil sa ating magdasal o manalangin ay yung ating pinagkakaabalahan. Pinagkakaabalahan. Minsan yung ating paglilingkod sa pamilya. Minsan yung paglilingkod natin sa ating samahan, sa ating organisasyon. Yung mga gawain natin minsan sa simbahan, nakalulungkot man. Nasa simbahan na, naglilingkod na, pero maniniwala kayo, hindi pa rin nagdadasal. Abalang-abala sa ginagawa, nalimutang magdasal. Ano po ibig kong sabihin? Tingnan niyo po yung Ebanghelyo. Si Jesus dumating sa bahay ng magkapatid na si Marta at si Maria. Kasama ang kanyang mga alagad, sila ay mainit na tinanggap ni Marta at ni Maria, ang magkapatid. At doon sa bahay nila, nagsimulang mangaral si Jesus. Nagsimula siyang mangusap. Si Maria nandoon. Nasa paanan ni Jesus nakikinig. Nandoon ang kanyang buong atensyon kay Jesus. Nakikinig, nakamasid, nakatingin. Pero yung kapatid si Marta, abalang-abala sa paghahanda ng makakain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Hanggang dumating nga sa punto, lumapit na si Marta kay Jesus at binulungan ito, Panginoon, pakisabi niyo nga po dyan sa kapatid ko, na si Maria, tumayo-tayo naman dyan sa pagkakaupo dyan. Pakisabi nga, tulungan ako sa paghahanda namin para sa inyo. Parang maganda yung intensyon ni Marta, no? Pero ano sabi ni Maria? Marta, Marta, masyado kang naliligalig. Masyado kang abala. Pinili ni Maria ang mas mabuti. At ito ay hindi aalisin sa kanya. Tandaan nyo, sabi ni Jesus, mas mabuti. Ano ibig sabihin nun? Mabuti yung ginagawa mo, Marta, pero mas mabuti ang ginagawa ng iyong kapatid na si Maria. Sa makatwid, ano sinasabi po sa atin? Minsan, ang nagiging balakid sa ating pagdarasal ay hindi kailangang masama. Minsan, mabuti naman. Pero, hindi ito ang mas mabuti na hinahanap ng Panginoon, hinahanap ng Diyos. Halimbawa, abalang-abala tayo sa trabaho dahil gano'n na lamang ang ating pagtataguyod sa pamilya. Mabuti, maganda. Pero mas mabuti kung dapat nilalakipan mo yan o inuunahan mo ng panalangin. Nagdilingkod ka sa simbahan, sa misa. Ilang misa ang pinaglilingkuran mo. Abalang-abala ka, gusto mong maganda ang iyong ginagawa. Pero nasa simbahan ka na, hindi mo pa magawang magdasal. Abalang-abala ka sa ginagawa mo, sa iyong papel sa misa. Mabuti,
pero mas may nahanap ang Panginoon na mas mabuti. Yun ay ang kausapin mo siya. Manalangin ka. Dalawang dahilan, dalawang balakid para sa ating pagdarasal. Ang gawain ng masama at minsan yung gawaing mabuti. Tingnan po natin ang ating sarili. Sa ating pagdarasal, ano yung pumipigil minsan sa atin? Ano yung nagsisilbing balakid sa atin? Mga bulong ba na hindi ka karapat-dapat? Mga bulong ba na hindi ka naman pinakikinggan? Wala nang pag-asa? Yung ba ang pumipigil sa atin? Pakatandaan po natin ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang halimbawa ng kapakumbabaan na ipinapakita sa kanyang pagdarasal. Pakatandaan po natin ang regalo ng Diyos sa atin, ang kanyang ina at ang banal na rosaryo na nagpapaalala sa atin na habang lumalakas ang puwersa ng kasamaan, habang tayo ay nagiging abala sa ating gawain dito sa lupa, mas lalo't higit tayo na dapat manalangin sa Diyos. Amen.